ating nasaksihan ang debate sa pagitan ni Haring Obispo Ibrahim na founder ng kulto na EDB Iglesia Main laban kay Bro Jared Almasora. At nakita natin ang kanyang pagkabigo at pagkapahiya bilang obispo ng kanyang sekta sapagkat tinalo lamang siya ng isang Catholic faith defender. At pagkatapos ng ilang linggo, naghamon ulit siya at nagpresenta ng bagong tema. Ating panoodin ang naturang debate. Waiters time. So ganito, para maliwanagan tayong tatlo, patutunayan ni kapatid na Jared Almasora na si Maria ay ina ng Diyos, titindigan ni kapatid na Jared bilang affirmative side, at titindigan naman ni kapatid na Ephraim as negative side. Ayan, maliwanag na ba sa ating tatlo? Maliwanag. So ayun, maaari na mag-umpisa ang kapatid na Jared, bigyan natin ng 5 minuto. Your timer starts now. Yan mga kapatid, magandang gabi, hapon, umaga sa atin. Muli sa awa tulong ng Diyos ay nandito na naman tayo titindig sa isang diskusyon sapagkat ang utos na dapat ugalingin sa tunay na simbahan na ating mababasa sa ikalawang Corinto 14:5 ay ganito, ating basahin. Sapagkat ang aming mga sandata ay hindi laban sa laman, o sapagkat ang aming pakikipagbaka ay hindi laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos na siyang may kapangyarihang bumiba ng kuta at ng mga malinghaka. Ibig sabihin, ang tungkulin nating mga Kristiyano, kung ano yung tungkulin ng mga apostol na itinuro sa kanila ni Kristo na hindi na tutunan ng obispo na ito na kalaban natin na nagtatag ng sarili niyang iglesia na EDB. Bakit? Unang-una, peke yung Diyos niya. Basahin natin sa 4:8. Objection, moderator. Counter-objection, moderator. Counter-objection. Ang topic dito ay hindi tungkol sa EDB. Ang topic dito ay tungkol kay Mary. He is telling something that is yan? out of topic. Moderators time, moderators time. Ini-introduction niya yun. Bigyan natin ng time. Counter-objection, moderator. Counter-objection. Counter-objection. Ang Counter-objection. counter-objection ko, kasama sa tema yun dahil yun ang iglesia niya. Anong iglesia titindigan mo? Iglesia ni Cristo ni Manalo? Siyempre, Tama. kung ano yung iglesia mo, yun ang aatakihin ko. Sapagkat Tama. yun ang tungkulin ko bilang Kristiyano. Pero huwag kang mag-alala. May 5 minutes ako, huwag kang mga ilang. Na ang Mr. tema, Moderator, ni Santa it is Maria ay Eric. ina ng Diyos. Matuto ka naman ng disiplina. Pabihira ka naman, no? Yan. Ikaw na bahala mo ba ito, moderator? Moderators time, moderators time. Moderators time. It is very clear. Moderators in the topic. We are not talking about EDB Ecclesia here. We are talking here about Moderators time. Mary. Wala akong pakialam about. Moderators time. Bigyan niyo naman ng respeto yung moderator, oh. Okay. Bigyan natin lang siya ng time. Baka baka yun yung magiging niya, panggigiba niya sa'yo. Kumbaga, kasama yan sa magiging topic, hindi mo naman kasi pinapatapos eh. O yan, bigyan natin ng time yung kapatid na Jared, hindi pa natatapos ng 5 minuto. Your timer starts now, kapatid na Jared Almasora. Salamat, moderator. Sa masusing pagsusuri, tingnan mo, kahit protestante ang moderator natin, marunong makinig eh. Bakit? Dahil sinabi ko lang yung EDB Iglesia Main, sapagkat yun ang kanyang iglesia, bagamat wala sa topic ko, hintayin mo, babanggitin ko yung topic ko, nag-i-introduction pa lang ako. Yan ang hirap sa'yo, hindi ka sa Diyos, ayaw mo makita salita ng Diyos eh. Bakit? Dahil ang sabi sa 8:47 ng 1, ang sa Diyos nakikinig sa salita ng Diyos, ayaw mo naman makinig, mag-objection ka, ayaw mo ko patapusin, di hindi ka sa Diyos. Ngayon, kung hindi ka sa Diyos, kanino ka? Kung sino ama mo? Di tanungin natin si Apostol 1, 8:44 ng 1. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Aba, ama mo pala yung Diablo. Objection, Mr. Moderator. Objection. The one should explain about Mary. 5 minutes is a short time. Bigyan natin ng time, bigyan natin ng time. Sinasabi niya. Counter-objection, moderator. Counter-objection. Antayin niya akong magpaliwanag. Antay mo kasi. Antayin niya akong magpaliwanag. Hindi ko pa ipinapaliwanag yung kay Mary. Nag-i-introduction pa lang ako. At huwag mong sabihin, yung 5 minutes short, mahaba para sa akin yun dahil may kanya-kanya tayong kalayan kung anong gusto nating piliin. 5:13 ng Galacia. Maliban na lang kung talagang kontra ka sa mga apostol. Kaya pag patapusin mo akong ipaliwanag, tsaka ka mag-object. Moderator, warningan mo na yan pag ganyan. Warning ka, kapatid na Ephraim, dahil sa pagsasapaw, dahil nag-introduction yung tao eh. Bigyan natin ng time. Moderator, I disagree with you, Mr. Moderator. Objection yung ginawa ko. I'm allowed to object. Nag-counter-objection siya. May counter-objection. Objection yung Sige, ginawa. moderator, magpapatuloy na ako, moderator. Sige. Ayan. I proceed to Bigyan the natin. I proceed to the topic.
3 minuto pa, bigyan natin ng time yung kapatid na Jared para sa kanyang introduction na kanyang patutunayan, na si Maria ay ina ng Diyos ayon sa Biblia. Your timer starts now, kapatid Jared Almazora. Kasi ngayon, binasa natin kanina yung 8:44 ng 1 na ang kanyang ama ay yung Diablo sapagkat siya'y sinungaling. Dahil hindi naman pwedeng maging nasang galing sa Diyos yung pagsisinungaling. At isa dun sa uri ng kasinungalingan, yung sabihin mo na si Yesu Kristo ay walang ina. Bakit? Dahil ang sabi sa 4:4 ng Galacia, sapagkat darating ang araw, hindi sinikatan nito si Bishop, hindi siya sinikatan no dahil hindi niya nakita na darating ang anak ng Diyos at isusugo ng Ama at ipanganganak ng isang babae. Aba, darating pala ang araw na isusugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipanganganak ng isang babae. At yung babae na yun, aba, hindi ko sino-sinong babae yun. Yun si Santa Maria, o si Mother Mary, o si Maria, o Maria. Ngayon, kung isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa pamamagitan ni Santa Mariang Birhen at ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ano yung ipinanganak niya? Basahin natin sa 9:6 ng Isaias, ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa ating pinanganak ang isang bata, pinanganak pala yung isang bata. Ibig sabihin, konektado ito sa New That's 1 Testament, minute. sa mga Galacia. Na ano? Sapagkat sa ating pinanganak ang isang anak na lalaki, at ang kanyang pangalan tatawagin kamangha-mangha, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Prince. Therefore, yung ipanganak pala na sinasabi sa 4:4 ng Malakias na ipanganak ng isang babae at yun si Santa Mariang Birhen, ayon sa hula in Old Testament, tatawagin palang makapangyarihan Diyos. Ibig sabihin, yung ipanganak pala yung makapangyarihan Diyos sa pamamagitan ni Santa Mariang Birhen. Sa papaanong paraan? 10:5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at tandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. At yung katawan na yun, sa 1:14 ng 1, yun yung katawang tao ni Kristo. Dahil naging tao si Kristo, start nung naging pitos siya sa sinapupunan ni Maria. Dahil napakalinaw ang paliwanag ni Apostol Pablo, alam nga naman tutulan natin ito, na ang Diyos ay pumasok sa sanlibutan, sinasabi, hain at tandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. At yung katawan na yun, yun yung tinutukoy sa 1:14 ng 1 na katawang tao. Na ang nasa loob, ayon kay Apostol Pablo, sa 2:9 ng Colosas, ganito ang ating mababasa, na ano? Na sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. At nung na Elizabeth, 1:43 ng Lucas, nung si Kristo o yung Diyos, na sinasabi sa 9:6 ng Isaias na ipanganganak, anong sabi ni Santa Elizabeth? Anong nangyari? Na ang ina ng aking Panginoon ay pumalik. Sinabi, Panginoon ko, Diyos ko. Kaya kung si Santa Maria ang ipinanganak niya na tinawag na Panginoon, na ayon sa hula sa 9:6 ng Isaias ay tatawaging makapangyarihan Diyos, at nung nakita ni Apostol Tomas, Panginoon at Diyos, anong tawag mo kay Santa Maria? Time's out. Ina Diyos. Kaya napatunayan natin sa presentation pa lang, tali na. At titignan natin kung masasagot kung anong Mr. Moderator. Time out. Time out. Time out. Anong masasabi mo doon na kahit time na Time na. siya? Uminto naman, uminto naman. Ayan. Sorry, moderator. Ayan. Ay, Tanggapin natin. Uminto naman. So ayun, bigyan natin ng 5 minuto si kapatid na Ephraim sa kanyang cross-examination para tanungin ng kapatid na Jared. Your timer starts now. Excuse me, Mr. Moderator. 1 round lang tayo, okay? 1 round. So, 5 ang pag-explain, 5 ang pagtatanong. 5 minutes ang pagtatanong. Okay? ano? Okay, Ano? go ahead. Tanong na, tanong na. And ilang minutes ang rebuttal? 5 din. 5 minutes lang din. 5 tayo. 5. Okay, 2 lang. Sige. Baka gusto mo bigyan kita. Okay, first question. Saan mababasa sa Bible na talagang sinasabi that Mary is Mother of God? O, basa, ito sagot. 1:43 ng Lucas. Anong nangyari nang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa aking tanong? Sino yung Panginoon na tinawag na ang ina niya ay si Santa Maria? Sa 20:28 ng 1, yun ang Panginoon at Diyos. Kaya kung naniniwala kang totoong sinabi ni Apostol Tomas na yung Panginoon ay Diyos at sinabi ni
Santa Elizabeth, na si Santa Maria ina ng Panginoon, at yung Panginoon ay Diyos, dapat maniwala ka rin na si Santa Maria ay ina ng Diyos, ayon sa 1:43 ng Lucas. Kaya, next question. Next question. Hirapan mo naman. Tanong ko, mababasa ba word for word explicit that Mary is Mother of God from Genesis to Revelation? Yes. 1:43 ng Lucas. Anong nangyari na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin, at yung Panginoon na yon, nung ipinanganak sa 20:28 ng 1, tinawag na Panginoon at Diyos. Kaya kung yung Panginoon na nasa sinapupunan ni Santa Maria ay Diyos at tinawag na Panginoon o ina ng aking Panginoon, ikinaklarify na rin ni Santa Elizabeth na si Santa Maria ay ina ng Diyos. At yun yung Panginoon na nakita ni Apostol Tomas sa tinawag Next question. question. Sinapan mo naman, Bishop. Ang praise Ano ba naman? na Ano? Mother of the Lord Jesus at ang praise na Mother of God is para sa iyo the same. Ulit ang tanong, moderator, hindi ko narinig. Ulitin ang tanong, kapatid Efrain. Ang praise ba na sinasabi ng Bible na si Mary is the Mother of the Lord Jesus at ang praise na Mary is the Mother of Jesus is the same or not? Yeah. Sapagkat yung pinanganak niya, Diyos, nasa hula na nga eh. Tinan mo, ang kulit mo. Maybe sa isang Isayas, sapagkat sa ating pinanganak ang isang bata at ang kanyang pangalan tatawaging makapangyarihan Diyos. Katunayan, nung ipinanganak yon, sabay ipinanganak yung tao at Diyos na nasa sinapupunan ni Santa Maria. Sagot, 2:9 ng Kolosas, nananahan sa kanya ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Kailan ba siya naging tao? 5 ng Hebreo, simula nung nasa sinapupunan siya ni Santa Maria. Kaya ang sabi sa 1:43 ng Lucas, ina ng Panginoon, at yung Panginoon ayon kay Apostol Tomas sa 20:28 ng 1 ay Diyos. Kaya dapat Next paniwalaan question. mo si Santa Maria ay ina ng Panginoon Next o ina question. ng Diyos. Hirap-hirapan mo naman, Bishop. Bishop ka pa man din, hindi mo alam yung kung ano Next tatanong. question. Hirap-hirapan mo. Moderator, Next nagsabi question. ka na next question. Next Mr. question. Jojo, stop talking. Okay. Hirapan Sa mo. mga tuwid, hindi talaga mababasa sa Bible from Genesis to Revelation na sinasabi that Mary is the Mother of God. Yes or no? No, dahil napakalinaw 1:43 ng Lucas, si Mary ay tinatawag na Mother of God. Sa Mary sa isang nagpanganak, tatawagin Diyos. At tinawag na ng Diyos nung ipinanganak sapagkat hindi naman pwedeng maghiwalay yung katawang tao ni Kristo at yung pagka-Diyos sapagkat pinapag-isa. 2:16 ng Epeso, simula nung nasa sinapupunan pa lang ni Maria. 5 ng Hebreo. Alangan namin pumasok doon tao kundi Diyos. 5 ng Hebreo. Next question. 1:43 ng Lucas. Next question. Hirap-hirapan mo naman. Next Bispo question. ka. Sabi mong miyembro, niloloko mo. Next question. Next Mary question. is the Mother of God. Saan ba ang nauna? Si Mary or ang God? Ang nauna ang Diyos, pero hindi ibig sabihin nun si Santa Maria ay hindi na ina ng Diyos. Bakit? Dahil nagkaroon ng ina ng Diyos simula nung ginamit yung haing katawan na nasa sinapupunan ni Maria na isang uri ng pagsusubli ng Diyos sa kanya sa 4:4 ng Galacia, at doon nagkaroon ng ina ang Diyos o si Kristo. Napakalinaw sa 1:43 ng Lucas na sinabi siya ay ina ng Panginoon o Diyos sa 20:28 ng 1. Next question. Hirap-hirapan mo naman. Sa Next makatuwid, question. ako na dapat na ang Diyos kay Kang Mary. Therefore, ang logic mo ay mali. Tama or mali? Objection, moderator? Objection. Huwag niyang sasabihin ang logic ko mali. Dahil ang logic ko biblical na ano? 2:9 ng Kolosas, hindi naman pwedeng maghiwalay yung pagkatao ni Kristo at pagka-Diyos ni Kristo na nasa sinapupunan ni Maria. Tama, nauna ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun wala nang ina ang Diyos. Nagkaroon ng ina ng Diyos simula nung isinugo ng Ama yung kanyang anak sa pamagitan ni Santa Maria. 4:4 ng Galacia, at sabay ipinanganak ni Santa Maria yung tao at Diyos na hindi pwedeng paghiwalayin sapagkat pinapag-isa. 2:16 ng Next Efeso. Kaya, question. pinapilapan mo naman yung tanong mo. Ayusin mo. Kung ang Diyos ay may ina, therefore, ang Diyos ay hindi eternal, hindi self-existent, and hindi pre-existent. Yes. Merong no. Ayon sa paliwanag mo. Bakit? Dahil ang Diyos merong pre-existence. At hindi ibig sabihin nun, yung wala nang ina ang Diyos. Tama, ang Diyos ay merong pre-existence. At yung Diyos na merong pre-existence, nagkatawang tao siya,
isinugo siya ng Ama na mas dakila sa kanya ayon sa 4:4 ng Galacia sa pamamagitan ng haing katawang nasa sinapupunan ni Santa Maria. At isinugo siya, pumasok siya doon sa pitos, kaya ang sabi ni Pablo, 2:9 ng Colosas, nananahan doon sa katawang tao yung pagka-Diyos na sabay ipinanganak ni Santa Maria. Kaya ang sabi sa 1:43 ng Lucas, siya ay ina ng Panginoon o Diyos ayon sa 20:28 ng Juan. Hira ka naman. Ayos mo naman tanong mo, Bishop. Nanonood yung mga miyembro mo, di ka na nahiya. Next question. Next question. Klaro masyado sa Bible that Mary is the mother of the Lord Jesus, not Mary as the mother of God. Objection, moderator. Sino Objection. paniniwalaan ko? Ikaw o ang Objection, Bible? moderator. Objection. Wala kang karapatang magpaliwanag. Ang karapatan mo, tanungin ako because I am under cross-examination. Yeah. Iklaro mo ang imong pangutana. Dili klaro. Counter objection, Mr. Moderator. Moderator's time. Very clear. Moderator's Ang time. tanong ko ay klarong tanong. Moderator's Hindi time. naman mayroong ano Moderator's yan, mayroong time. Moderator's istorya time. before magtanong. Very clear yun. Moderator's Ang tanong ko, Magpaliwanag ka, hindi ka nagtatanong. Wala kang time siyan. So makatwid yung sinasabi mo, kamangmangan ayon sa 24:9 ng Kawikaan. Huwag mo lang kung idamay dyan sa kamangmangan mo. Yung mga miyembro mo na Moderator's alam, time. niloloko mo. Moderator's time. Hinto muna kayong dalawa. Hinto muna kayo. Ito, hinto ko. Last 1 minute na rin ha. Wait lang. Moderator's time. 1 minuto na lang din naman. Ang gagawin mo kasi kapatid na Ephraim, tatanungin mo siya. Dahil ang cross-examination, tatanungin mo siya nang ayon sa inyong tema. Ayun. Ayan. Mr. Moderator, very clear. Nagtatanong ako. Kahit Nagpapaliwanag ka, hindi ka nagtatanong. Napaliwanag ka, hindi ka nagtatanong. Magtanong ka kung I am under cross-examination. mayroong ano yan, mayroong praise yan, mayroon yung ano before magtanong. Ayan. Next question. Bigyan natin ng 1 minuto si kapatid na Ephraim para tanongin si kapatid ni Jared. 1 minuto na lang. Your timer starts now. Tanong na. The Bible is very clear. It says, Mary is the mother of the Lord Jesus. At sabi niya, Mary is the mother of God. Sino ang paniniwalaan ko or natin? Ang Bible o siya? O ano tanong mo doon? Kasi tanong mo ron, Ephraim. Simple. Sinong paniniwalaan? Ang Bible ba o siya? Hindi ba yung tanong? O, sige, sagot. Ang paniniwalaan natin ang Biblia na napakalinaw sa 1:43 ng Lucas na ang sabi ni Santa Elizabeth kay Santa Maria, siya ay ina ng Panginoon. At yung Panginoon na yon, ayon sa ulat sa 9:6 ng Isayas, tatawaging makapangyarihan Diyos. Hindi naman sinabing makapangyarihan tao. Wala naman sa Biblia noon. O sa aral nyo, kaya kung ang ipanganganak sa ula ay giyawag ng Panginoon sa 1:43, hindi po kasi sinabing ina ng Panginoon. Dahil yung ipinanganak, sabi o ina at Diyos ko. Kaya yung Lord, yun ang God. At yung God, Time's yun ang out. Lord. At yun ang ating Panginoon. Time's out. Next question. Ayun, time's out na, time's out na. Ay, nako. Tapos na ang pagtatanong ni kapatid na Ephraim. Si kapatid ni Jared naman. 5 minutes para kay kapatid ni Jared. Your timer starts now. Akala ko siya ang mag-ano muna kasi meron siyang kasi titindigan niya na pabubulaanan niya yung sinabi kong nasa Biblia tapos saka ko siya i-cross examination. Sige, bigyan mo ng minuto si ano, Bigyan ko moderator. na 5 minuto si kapatid na Ephraim sa kanyang patutunayan. 5 minuto. Your timer starts now, kapatid na Ephraim. I will stand that Mary is not the mother of God. I will stand that Mary is the mother of the Lord Jesus. Magkaiba yun. Kasi if we see about God, it means Father, Son, and Holy Spirit. Because God is Trinity. Hindi naman naging mother of the Father God si Mary. Hindi naman naging mother Objection, of the moderator. Holy Objection, Spirit si Mary. kapatid na Jared. Objection, moderator. Hindi ang pinag-uusapan natin yung Ama at Espiritu Santo. Ang pinag-uusapan natin yung ipinanganak at yung si Kristo na Ayan. tinawag na Panginoon at Diyos ko at sa versikulo 29, yun si Kristo. Hindi ang Ama pinag-uusapan natin. Objection, Mr. Moderator. Ay, nako. Objection. The topic is very clear, Mr. Moderator. The topic is talking about Mary as the mother of God. And when we talk about God, it is Father, Son, and Holy Spirit. Unless this guy will not believe in Trinity anymore. But I know that the Roman Catholic Church believe in Trinity. So when we talk about God, it's Father, Son, and Holy Spirit.
Tama yun. Wala akong tutog doon. Pero ang aral namin, yung ipinanganak, hindi ang ama, kundi si Kristo. Kaya nagkakamali ka sa sinasabi mo. Tinan mo, nahuhulog ka na Pwede na ako magpatuloy, Mr. Para Moderator. kang dumura sa taas, umali rin sa Bigyan pagkaiba. natin 4 minutes 13 seconds sa kanyang patutunayan. Ituloy natin. Your timer starts now. Kapatid na Ibrahim, maaari ka na mag-umpisa. So it's very clear sa mga nakikinig ngayon. Hindi pwede maging Bro. mother of the Father God si Mary. That is blasphemy. Wala ring mababasa sa Bible na si Mary ay naging mother of the Holy Spirit because the Holy Spirit has no mother. Therefore, it is wrong to say that Mary is the mother of God. Naging mother lang si Mary of the Lord Jesus nang si Jesus ay ipinanganak. Because Jesus' nature has two. It's divine and human. In his human nature, then Mary becomes the mother of the human Jesus. Mary cannot be the mother of the God Jesus. Because when we talk about God, it is pre-existent. It is self-existent. No one created, no one birthed God. Because kung ipinanganak yan, hindi yan Diyos. Because pre-existent nga at self-existent. Therefore, maling-mali ang ideya, ang teolohiya that Mary is the mother of God. Unang-una, wala talaga yan sa Bible. Guni-guni lang yan ng mga teologo, ng mga Romano, Katoliko. At na-scam lang ito si Jared Almasora at ang iba pang mga Katoliko na kahit wala sa Bible, ginawa nilang doktrina. Very clear, wala yan sa Bible. Mary cannot be the mother of God. I believe Mary is the mother of the Lord Jesus Christ, but not Mary, the mother of God. Because the Bible from Genesis to Revelation is very clear. Wala ka talagang mabasa that Mary is the mother of God. In other words, ang doktrina na yon ay mula lang sa basurahan, kinuha ng mga Romano Katoliko. Tinuha lang yan sa comics or liwayway o kahit saan-saan. Hindi yan galing sa balaang sa Holy Scriptures. That's all. Kung may time pa ako, Mr. Moderator, i-wave ko na. Okay. Time's out. So, yun. Natapos na ang kanyang 5 minuto sa kanyang stand, ano? Na kanyang patutunayan na si Maria ay hindi ina ng Diyos ayon sa Biblia. So, yun. Bigyan natin ng 5 minuto ang kapatid na Jared para tanungin si kapatid na Ephraim, ano? Cross-examination na. So, yun. Bigyan natin ng 5 minuto. Your timer starts now. Kapatid na Jared Almazora, go ahead. Ready ka na ba, Bishop? Of course. Okay, when you are ready, my first question is, sabi mo kanina, yung ipinanganak ay yung Lord at yun ay hindi Diyos. Tinatanggap mo ba, yes or no? Categorical. Ang ipinanganak ay ang tao. Okay. Moderator's time. Moderator's time. Bakit? So, nasa categorical question ka, kapatid na Ephraim, no? So, sasagutin mo siya ng ayon yes or no. Dahil nasa cross-examination ka at categorical. So, mamimili ka sa dalawang tanong ngayon. Ayan. Okay na? So, ulitin ang tanong, kapatid na Jared. Your timer starts now. O isang tanong, tinatanggap mo ba na yung ipinanganak ni Mary na Lord ay tao at hindi Diyos? Yes or no? Tao at hindi Diyos? Yes. Okay, yes. In his human nature. Kasi Okay. as I said, dalawang nature si Jesus. Okay. Ngayon, sa G5 ng Hebreo, ang sabi, babasa lang ako bago makapagtanong ha, nang ang Diyos ay pumasok sa sanlibutan, gumamit siya ng haing katawan. Ngayon, kailan pumasok yung pagka-Diyos ni Kristo? Simula nung inihanda yung haing katawan na nasa sinapupunan ni Maria o yung haing katawan na nasa kukuti mo? Categorical. Pakibasa nga sa text mo. Please. Objection, moderator? Objection, Ang tanong ko sa kapatid kanya, Jared. you are under cross-examination. Huwag ka namang maipit, Bishop. Moderator, I want to clarify the text nga binasa niya. Hebrews, Moderator,
Objection, moderator. Objection, ang karapatan kapatid niya Jared. sumagot sa tanong hindi mag-clarify. Malinaw ang Moderator's time, Sa moderator's disiplina time. ng ganito yun, tinatanggap mo ba yung ang Diyos ay bumabasa sa libutan na gumamit siya ng haing katawan? Tinatanggap mo ba na tama ang konteksto na ito at yung haing katawan na yon ay yung nasa sinapupunan ni Maria na pinasukan ng Diyos o yung haing katawan na nasa kukuti mo? Categorical. Mr. Moderator. Gusto ko muna- Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Agad. Moderator's time, ako muna. Saan niya binase yung Moderator's time, ako muna. Ang moderator's time, hinto natin yung time. So, ang gagawin mo kapatid na Efraim, nagtatanong kasi si kapatid ni Jared sa'yo, so sasagutin mo siya ng ayon sa tanong niya. Categorical yon. So, pag humiwalay ka doon sa tanong, sa makatwid, hindi mo nga kayang itindig yung pinatutunayan mo. So, yun, tuloy natin. 4 I have minutes, the right. 12 seconds. Moderator, I have the right. Moderator's time, nagsasalita ka, huwag naman sana pambabastos. Moderator's time. Wala naman dito, di ba? Wala naman ditong time. I have the right to clarify all the questions. That's my right. Especially that he mentioned about text. Kaya mo, moderator. Kaya mo. Ayan, so ayun, ituloy mo ang pagtatanong ka ba na Jared, meron ka pang 4 minutes, 12 seconds, ayun, maaari ka na magtanong sa kanya, go ahead. Sunod na tanong. Ulit ang tanong, moderator, ano? Tinatanggap mo ba na tama ang G5 ng Hebreo na ang Diyos ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng haing katawan? Yes or no? Yes. Okay, sunod na tanong. Ngayong yes, yung haing katawan na yon, kailan umiral yon na pinasukan ng Diyos? Sa sinapupunan ni Maria o sa sinapupunan ng kukuti mo? Categorical. Ano yung, sorry, hindi ko... Objection, moderator. Objection. Hindi ko maklaro yung Objection, moderator. Objection. Ang tanong ko sa kanya, categorical, huwag kang magbingi-bingihan, akala mong PWD ka. Hindi ka PWD. Dinadamay mo pa yung mga kapatid na PWD. Ang tanong ko sa iyo, Objection, malinaw. Your Honor. Objection. Moderator. Go ahead. He is attacking personalities here, not the debate itself or the topic itself. That is argumentum ad hominem. Huwag mong sasabihin ad hominem yun. Ibig sabihin pala ad hominem si Pablo nung isinulat yung G5 ng Hebreo. O, mag-next question ka kung hindi mo kayang sagutin. Tanda lang yan na hindi ka talaga tunay na Kristiyano ayon sa 3:15 ng unang Pedro. Dahil ang tunay na Kristiyano handa sa pagsagot. Simple lang ang tanong ko sa iyo eh. Mr. Ngayon sabi mo, Moderator. ano naman? Moderator's time, Ako, moderator's moderator. time. Ako kasi yung Tagalog niya na isa hindi ko magigets. Bisaya kasi Moderator's ako, time. hindi ako Tagalog. Moderator's Hindi ko time. maintindihan yung tanong Hinto niya. muna kayo. Moderator's time. Moderator's time, ulitin ko. Moderator's time. So, yung tanong ng kapatid na Jared, categorical yon kapatid na Efraim, ulitin ko So, sasagutin mo yon ng ayon sa categorical question. Hindi mo po pwedeng iba yung sagot dahil nasa categorical ka, nasa cross-examination ka. Ayun, pwede mo pakiulit kapatid na Jared Almazora. Meron ka pang 3 minutes, 37 seconds. Go ahead. Okay na, moderator. Okay na. Mr. Moderator. Ipagpaliban na lang natin, moderator. Dahil naiisip na, naaawa ako sa kanya dahil nakakahiya na sa mga miyembro niya. Yan. Ipagpaliban na lang natin. Sunod na tanong. Ngayon, sa 1.43, Moderator. tingnan mo naman. I want him to repeat that question na maiintindihan ko. Okay, go ahead. Hindi Pakiulit naman kapatid na Jared. Sagutin yung tanong na yun, masagot ko yan. Kaya lang, Okay. yan kasi ang Tagalog na ginamit niya ay hindi pa nasa vocabulary ko. I-repress na yung question. I have the right to understand the question. Para hindi magbuka na hindi ko masasagot ang question niya. Oh, Yan. next question. Ang next Next question. question. Huwag ka magpag-usap. Next question. Next question. Yung maintindihan ko. Next question. Sa 1.43 ng Lucas, yung nasa sinapupunan ni Santa Maria na Panginoon, ayon sa 20:28 ng 1, Diyos o tao ayon kay Apostol Tomas? Sa Bible, Objection, moderator. Ang tanong ko sa Objection. kanya, Diyos o tao? Yung Panginoon sa 1.43 ng Lucas na ipinanganak ni Santa Maria na nakita ni Apostol Tomas ayon sa 20:28 ng 1. Ang tanong ko sa iyo, anong sinabi ni Apostol Tomas nung nakita niya yung Panginoon na ipinanganak ni Santa Maria? Panginoon at Diyos o Panginoon o tao? Categorical. Categorical. Panginoon na Diyos ang sinasabi ni Tomas. Paliwanag ko muna. Paliwanag ko muna. Next question. As I said, dalawang nature ni Jesus. That time, malaki na si Jesus.
No? That time, of course, ipinakita doon ang pagka-God ni Jesus. Because Next Jesus question. is clear Next God. question. Okay na, next question. Next Next question question. daw, sabi ng moderator, mandaraya talaga ito eh. Next question. Okay, next question. Question, Your Honor. Next His question. words naman naraya ako. That is argumentum ad. Eh, talaga naman ang dadaya ka. Sabi ng moderator, next question, sagot ka pa rin. Next question. Dahil deristahan mo itinatakwil si Kristo sa pamamagitan ng hindi mo pagsunod sa kaisan na inihanda ng moderator ayon sa 14:40 ng unang Korinto. Biruin mo, naging obispo ka, hindi mo natutunan yan? Objection, Next question. Mr. Moderator. Next Wala question. mga miyembro sa'yo, niloloko mo. Pakita mo, niloloko mo dito. Objection, Mr. Moderator. Walang kinalalaman dito ang pagka-obispo ko. You have to attack based on logic, based on the argument, not on personalities. You're That attacking is not a personal, this is a biblical. At kahit kailan, hindi naging personal ang biblical. Ibig sabihin pala, yung pagka-obispo mo, hindi pala biblical. Eh di obispo-obispuhan ka lang talaga. Next question. Go ahead. Kapatid Jared Almazora. I want to discipline this guy for Next attacking. Sabihin mo lang, kung hindi mo kayang sagutin yung tanong ko, mag-next question ka, mapapahiya ka. You are under cross-examination. I insist. Ang karapatan mo, sumagot sa tanong. Wala kang karapatan magpaliwanag na sasabihin mo, hindi biblical yung sinasabi ko. Eh sinabi I ko, obispo ka. insist, Mr. Sabihin ko lang, Moderator. hindi biblical na obispo ka. This guy Eh di should be obispo ka disciplined. talaga ng demonyo. For attacking personalities, not the Moderator's time. arguments itself. Moderator's time. Moderator's time. Timing ko na lahat. Sabihan niyo, moderator, pagalitan niyo siya, moderator. Tahimik muna lahat, tahimik Hindi muna lahat. maganda yung Tahimik muna, inaasal tahimik ng muna. pastor nito. Timing muna. So yung ginagawa kasi ni kapatid na Jared, ililinawin ko lang kapatid na Efraim, ano? Tinatanong ka dyan ng cross-examination o categorical question, sasagutin mo yon ng yes or no. Ulitin ko yes or no. O may pagpipilian ka dalawang choices na sasagutin mo. Ayan, meron ka pang 2 minutes, 47 seconds. Kapatid Jared, your timer starts now. Next question. Okay, sunod na tanong. Ngayon, yung 15 ng Hebreo, sabi mo kanina, tama yon. Ngayong tama yon, ano yung pumasok sa sinapupunan ni Maria o yung hain sa tawa na nasa sinapupunan niya ayon sa 15 ng Hebreo? Diyos o tao? Categorical. Diyos yan. Salamat. Pero, as I said, Jesus has two nature. Jesus is God and Jesus is human. Okay, sunod na tanong. Ngayon, sabi mo kanina, si Jesus ay God at si Jesus ay human. Therefore, meron siyang dual nature, tao at Diyos. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes, tinatanggap ko. Okay, sunod na tanong. Ngayon tinatanggap mo, kailan pumasok yung pagka-Diyos ni Kristo ayon sa 15 ng Hebreo? Sa pamamagitan ng haing katawang nasa sinapupunan niya o yung katawan na wala sa sinapupunan niya ayon sa konteksto ng 15 ng Hebreo? Categorical. Ang pagka-Diyos ni Jesus ay eternity yan. Objection, moderator. Objection. Yan. Hindi ko tinatanong kung eternity o hindi. Tinatanong ko sa kanya kung kailan pumasok. Nung nasa sinapupunan ba ayon sa 15 ng Hebreo o nasa labas ng sinapupunan ayon sa 15 Moderator's time. Bigyan niyo akong time. Okay lang, moderator's time. You are under cross-examination, matuto ka ng disiplina. Naiipit ka na eh, kaya pumupunta ka sa Wait lang. eternity. Hindi na ko niya ng tema. Last one. Moderator's time. Okay lang. Warning sa'yo, kapatid na Efraim, isang... Wait lang. Moderator's time. May 2 minutes, 10 seconds pa si kapatid na Jared. So, warning sa'yo, kapatid na Efraim, isa na lang, talo ka na. Palalo na si kapatid na Jared. So, ang tanong niya sa'yo, lilinawin ko lang, ha. Mr. Moderator. Moderator's time. Moderator's time. Pagsagtay mo muna ako. Sorry, Mr. Moderator. But your ruling, wala tayong ruling dyan sa pag-start natin ng debate. Sige, moderator. Hayaan mo na, moderator. Mr. Hayaan mo Moderator, na, moderator. nawala sa, hindi mo sinabi sa akin. Hayaan mo na, moderator. Pero Pagbigyan natin siya. Moderator, as we start this debate. Okay. Na matatalo na ako kung sa tingin mo. Hayaan mo na lang, moderator. Pagbigyan. Moderator's time. So, may 2 minutes pa si kapatid na Jared Mahigit. Moderator, tinatanong kita kung mayroon ka bang ruling or wala. Meron. Kanina,
Sinabi mo before we start the debate. Hayaan mo na, moderator. Sige, hayaan ko na, hayaan ko na. Kalaban mo, hindi Hayaan ko na. moderator. Huwag ka Kasi mag-isip kinakalaban na ako eh. Kinakalaban na moderator eh. Ayun, meron pang 2 minutes. May kitin ka ba? Moderator, I have to be frank with you. Bias ka. Ay, Hayaan mo na, moderator. sige. Ganyan talaga, Kapatid na Jared, pwede ka na magpatuloy sa iyong pagtatanong. Your timer starts now. Okay, sunod na tanong. Ulit ang tanong. Sa G5 ng Hebreo, sabi mo kanina tama ito at sabi mo may dual nature si Kristo. Kailan pumasok yung pagka-Diyos ni Kristo ayon sa G5 ng Hebreo? Sa pamamagitan ng haing katawan, Objection, sige. Hindi ko sagutin ang tanong na yan. Kasi wala namang masasabi natin dyan na pumasok o hindi pumasok ang pagka-Diyos. Jesus is both God and human. Jesus as God is eternity. okay, next question. Human, Next question, next may question. panahon na he was. Tanong siya, Jesus as human, of course, he was birthed. Pero kung magtanong ka as God, God is eternity. Next question na, moderator. Sa tanong na yan, Next question. wala akong masot sa tanong na yan. Ipit na. Sunod sa tanong. Sunod na tanong. Sa 1.43 ng Lucas, ang sabi ni Santa Elizabeth, anong nangyari ng ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Ngayon, yung Panginoon na yun na nasa sinapupunan ni Santa Maria, Diyos na tao ba yun o Diyos na pusa? Mr. Moderator. Objection, Objection. moderator. Objection. Objection rin, hindi ko rin Objection, moderator. Objection. tanong. Ang tanong ko sa kanya categorical, you are under cross-examination. Ang karapatan mo, sumagot sa tanong. Pag ang tanong ko categorical, sumagot kang categorical. Kung hindi mo kayang sagutin, mag-next question ka. Pinahihiya mo yung sarili mo. Ang taas ng posisyon mo sa simbahan mo, obispo ka. Yes, sir, ganun, moderator. No, Objection, kapatid na Efrain. Objection. Sige, go ahead. Ang tanong kasi niya, Panginoong tao or Panginoong pusa? Ano ba klaseng tanong yan? moderator, As I said, Jesus object, is moderator. both God. Objection, kapatid ni Jared Almazora. So hindi ko Ang sagutin tanong yung ko sa tanong kanya, niya. sagutin niya Kasi ang categorical. tanong Wala niya, siyang pakialam kung anong itatanong ko sa kanya dahil kung talagang totoong sa Diyos ka, ayon sa 3:15 ng unang Pedro, handa ka sa pagsagot kahit anong tanong sa'yo. Mr. Yan, Moderator, dapat siya na- objection ano, again, Mr. Moderator. Moderator's time. Moderator's time na muna. Pagdang. Meron pang 1 minute, 10 seconds si kapatid na Jared para magtanong. So, Okay, sunod na tanong. ang akin na ito lang. Ako muna. Mag-explain mo na ako bakit nag-object. Kapatid na Efrain, ganito Sana yun. na lang yan, moderator. Kapatid na Efrain, ganito yun. Tinatanong ka niya, cross-examination. Nasa cross-examination ka kasi. Alam So, ko, sasagutin mo Mr. yun, categorical. Moderator. Ako muna, patapusin mo ako. Kabastusan naman yan kung sasapaw ka eh. Nag-agree lang ako sa iyo, Moderator. Hindi yan kabastusan. Agreement na yan. Moderator's time. Tanong, ano ba ibig sabihin ng moderator's time? Pati moderator, inaaway mo. Hindi naman ako nag-counter object sa iyo. Pinag-objection ka na nga kanina. Kaya nga moderator's time ako muna, di ba? Patapusin mo ako. So, ganito. Nasa categorical question ka kapag na-frame, sasagutin mo yon ayon sa kanyang tanong. May dalawang pagpipilian kang choices doon. So ngayon, may 1 minute, 10 seconds pa si kapatid na Jared Almazora para magtanong kay kapatid na Efrain. Your timer starts now, kapatid na Jared Almazora. Okay, sunod na tanong. Ngayon, tinatanggap mo ba sa 1.43 ng Lucas na yung nasa sinapupunan ni Maria ay ipinanganak niya na Panginoon at tao? Because sabi mo kanina, si Kristo ay Diyos at tao? Yes or no? Yes. Yun, salamat. Sunod na tanong. Ngayon, kung tinatanggap mo ipinanganak ni Santa Maria yung Panginoon at yung Panginoon na yun ay Diyos at tao, anong tawag mo sa isang persona na nanganak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng pusa? Categorical.
Objection, Mr. Moderator. Objection. Wala akong pagpipilian dyan. May pagpipilian ako dyan kung sinasabi niya, ina ba ng Diyos o ina ng tao? Ina ng pusa yung sabi niya. Objection, counter objection, moderator. Objection ka ba na Jared Almazora? I will Counter objection ko, you are under cross na naman. Ang karapatan mo, sumagot sa tanong. Hindi umiwas sa kung anong itatanong. Napapaghalataan kung hindi ka talaga sa Diyos. Tres kid, pinunang Petro. Nahihipit ka na eh. So ayan, meron pang 30 seconds si Kapatid Jared Almazora para magtanong. Ayan, mari ka na magtanong Kapatid Jared Paliwanag Almazora. ako, Mr. Moderator. Pwede ba? Sunod na tanong. Mr. Moderator, hindi pa ako nakapagpaliwanag. Kasi paliwanag ka muna. Ang tanong kasi niya ay mali. Ano sagot yung tanong na yan? Sige na. Ang sinasabi ko dito, Jesus is both God and Jesus is both human. 100% God, 100% human. Okay na, next question, moderator. Next question. Next question. Next question. Ano kinalalaman ng pusa sa pinagsasabihan natin? Sunod na tanong. Jesus as God and Jesus as human. Moderator, Kinalalaman ano ng ba to? Pagalitan nyo nga to, moderator. Nagpapaliwanag, oh. Nagpapaliwanag, hindi ko pa tinatanong eh. Warning. Kapatid na Ibrahim. Okay, go ahead. May 30 seconds ka pa Kapatid Jared. Your timer starts now. I disagree with you, Mr. Moderator. Bilang negative, I have the right to explain my side. Lalo na nag-objection ako. Go ahead. Pag-objection tayo, wala ba tayong karapatan na mag-explain sa side natin? Saang rules mo nakuha yan, Mr. Moderator? When I object, I have the right to explain. Ngayon, First of all, nag-explain ako. Repeat na siya, Sinasabi talo ni na siya. Jared kayo na i-discipline ako kasi nag-i-explain ako. I have the right to explain. Sumang-ayon ka naman kay Jared. first of all, programa ko to. Sinahuran ka may sahod ka ba ni Jared? Wala akong tinanggap. Moderator, masamang paratang yan. Mr. Moderator. Masamang paratang yan na ako'y nagsaot. Wala nga akong pero sasabihin mo, sasahuran ko dito. Kasi, Alam mo kasi sa sarili mo, wala kang tanging sagot sa tanong ko dahil pinita na. Tanda lang yun na antikristo ka talaga, mandaraya ka. Sinungaling ka, Moderator time. sinungaling. Dapat Moderator sinungaling time. mo. Manloloko ka, sinungaling. At alam niyo mga kapatid, mga Moderator kababayan, time. ang pagsisinungaling ayon sa 8:44:1, hindi nasan pwede magaling sa Diyos yan, kundi Moderator nasan time. galing sa demonyo yan. Moderator Dahil time. sinabihan niya na binayaran ko moderator, kasinungalingan yan, tanda na sa demonyo ang pastor at obispo na ito. Sa demonyo ka. Moderator's time. Mr. Moderator. Timing muna kayo, timing muna kayo. Nag-moderator's time ka na siya, nagsabi pa ng marami. Hindi mo Moderator's time. dinisiplina. Moderator's time. Ganito, para matigil agad. Tapos na ang diskusyon, ako mag-announce sino para ano. Moderator, huwag ganyan, moderator. Be fair, moderator. Huwag Okay. ganyan, huwag natin tapusin agad ang diskusyon. Go ahead. Meron ka pang 10 seconds Kapatid Jared Almazora para magtanong Nasa kay tanong. Kapatid Nasa na tanong. Ibrahim. O sige, nasa tanong. Your timer starts now. Ito tanong ko sa'yo. Napakalino ng tanong ko sa'yo, ha? Sa 20:28 ng 1, ang sabi ni Apostol Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. At yung Panginoon na yon, napakalinaw yun yung nasa sinapagpunan ni Santa Maria at ipinanganak ni Santa Maria. Ngayon, kung ang ipinanganak ni Santa Maria na Panginoon ay sa 20:28 ng 1 ay Diyos, anong tawag mo sa isang persona na nanganak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng punong kahoy? Sagot. Objection, Mr. Moderator. Objection. Hindi na sagot. Rin ang tanong. Objection na naman. Ipit na kasi ang pastor na ito. Mr. Moderator. Bakit dumating siya sa punong kahoy na naman? Na ang pinagsasabi natin dito, si Jesus is both human and Jesus is Moderator, both counter objection. Counter objection. Counter objection. Counter Ang objection. karapatan niya sumagot sa tanong kahit anong tanong ko sa kanya kung he is under cross-examination. Wala kang karapatan magreklamo at pinuon ako kung anong itatanong ko. Alam mo kasi sa sarili mo, talo ka na, ipit ka na, antikristo ka talaga. Pwede kang obispo ka. Wala kang potensyal maging obispo mo. This is my time, Mr. Moderator. Okay, bigyan kita ng time Kapatid na Ibrahim. Paliwanag ka na. He has to shut up. This is my time. Dapat i-discipline mo siya. Palagi na lang, Mr. Moderator. Pag siya ang magkamali, walang mali. Pag ako, mag-ruling ka. Clear naman, this is my time. Kanina, Mr. Moderator,
Nagsabi ka na, moderators time, moderators time, moderators time, moderators time, moderators time. Nagyaw-yaw pa na eh. Dapat dinidisiplina mo na. Ngayon time ko, mag-ano siya, hindi mo idisiplina. I'm sorry, Mr. Moderator. Pero sabi mo, professional moderator ka. So, ayun. Should know. Naintindihan natin si Kapatid na Perima, no? Kasi time niya, The rules of nagsasalita si Kapatid na Jared. So, ayun. Time's out na. Moderator, humatol na kayo. Kayo na bahalang humatol. Moderator, ibibigay ko na sa inyong paghatol. For me, Objection, Mr. Moderator. objection. Wala po tayong policy dito na maghatol. Moderator, kayo nang humatol. Kayo na bahala kung sino panalo, moderator. Wala Yan. po tayong sabi dito kung may nanalo na. So, Moderator. wait lang, moderator's time, moderator's time. It's the role of the judge. Mayroon ba tayo? Moderator's time. Moderator's time. So, ayun, mag-a-announce na kung sinong panalo. Panalo ang Kapatid na Jared Almazora. Excuse me, Salamat, Moderator. Moderator. I strongly Ayan, maaari na tayo umalis sa GC na to. Maraming salamat sa inyo lahat. I strongly disagree, Salamat. Mr. Moderator. You are